Bago ang lahat, yung rookie ng Hornets ngayon na si Con Canipol, parang rookie na Donovan Mitchell dati, na biglang binuhat yung Utah Jazz kahit nasa rebuilding process pa sila. Si Canipol, halos ganun din ang senaryo, second part din. Umarangkada yung Hornets pati yung Jazz dati. Nakitang malakas pala yung team ng Hornets. Kailangan lang talaga veterano, rookie pa ang nakuha nila. Si Con Canipol ang leader pagdating sa 3-point field goal made. 216 3-point shot. Meron pa siyang 44% shooting mula sa beyond the arc. Versus Boston kung saan tinalo nila, meron si Canipol na 20 points at 4 out of 8 sa 3-point area. Siya pa ang frontrunner ngayon para sa Rookie of the Year. Ang kalabang kasi niya ngayon, si Cooper Flagg. Ang kalaban dati ni Donovan Mitchell, number 1 overall din, si Ben Simmons. Pero siya nun, hindi tinatag na rookie. Si Canipol ang on track maging first rookie or first player na rookie na magiging leader sa 3-point field goal made sa isang season, puwera usog. Nasa 19 3-point shot pa ang lamang niya kontra kay Tyrese Maxey, na leader naman sa may pinakamaraming attempts sa beyond the arc. 4 straight na rookie of the month si Canipol at pang-anim na player so far na nakagawa nito. Ang Hornets din ang tanging team ngayong season na merong 7-game losing streak at nagkaroon din ng 7-game winning streak or higit pa. Sa ngayon, nasa 6-game winning streak pa ang Hornets at since January, meron silang 20-9 record. Nag-a-average pa si Con Canipol ng 19 points, 5 rebounds, 3 assists at 3 out of 7 sa 3-point area since January. Pwede din siyang maging unang rookie na merong 50-40-90 kaso medyo malayo pa yun. Hindi kasi numbers ang nakikitang impact sa kanya, kundi siya yung nakitang matured player na mag-isip sa Hornets. Naikumpara pa si Dylan Harper kina Canipol at Flagg na kung sa Mavericks or Hornets naglaro si Dylan Harper, malamang makuha din niya yung same average. Sa rookie ranking din, number 1 pa rin si Canipol at number 10 naman si Harper, na may average ngayon na 11 points, 3 rebounds, 3 assists, 48 and 27%. Malapit na rin siya maabutan ni Demin ng Brooklyn at si Maxime Renaud ng Sacramento. Sa susunod na 2 linggo, magkakalaban naman ang Lakers at Denver Nuggets. So bukas March 6, makakatapat ulit ng ikalawang beses ng Denver yung Lakers. Pwede kasing i-push ng Lakers sa chaos yung Denver dahil 1-0 na sila sa kanilang regular season series. Nasa Lakers pa ang tiebreaker. Nasa 3-3 record pa ang Denver since All-Star break. Wala pa sa kanila si Peyton Watson dahil injured, ganun din si Aaron Gordon. Kahit si Cam Johnson hindi pa alam kung maglalaro. Hindi pa nakukumpleto ang Denver ngayong season. Kapag nanalo ang Denver kontra sa LA, makakalayo sila sa number 6 or number 7. Kapag LA ang nanalo, makukontrol nila ang top 6 at aangat sila sa top 5 dahil nasa kanila na ang tiebreaker kahit manalo pa sa third game ang Denver. Sa ngayon naman, nasa Nuggets ang tiebreaker versus Suns kaya meron silang panabla sa top 6. Si Jokic parang bumalik muna sa pagiging tao. Normal stats sa kanya ang 29 points, 13 rebounds, 8 assists since All-Star break. Si Jamal Murray naman, all-star number pa rin. 26 points, 4 rebounds, 4 assists, 50 and 46. Nag-a-average si Jamal Murray ng 22 points, 5 rebounds, 5 assists versus Lakers. Kapag playoffs naman, meron siyang 26 points, 6 rebounds at 5 assists per game. Based din kay Jamal Murray, kaya niya ginagalingan kapag Lakers ang kalaban dahil ina-adapt lang niya yung pagiging villain niya sa Lakers Nation. Tinawag kasi siya ng mga fans na Laker Killer. Pero nung unang game, ganun din naman ang pinakita nitong si Jamal Murray. Kaso nung dulo, kinapos lang. Dahil din sa paghingi ng sorry ni Lou Dort kay Jokic na inamin niyang over na yung pagpatid or pagbangga niya kay Nikola noong nakaraang game, pinag-iingat tuloy si Nikola Jokic ng kanilang head coach. Regarding yon sa mga unnecessary contact sa tuhod niya, baka kasi kapag bumalik si Aaron Gordon at si Watson, si Nikola naman ang biglang mawala dahil sa kanyang knee injury. Pangalawang beses lang din makakatapat ni Jokic si Luka bilang part ng Lakers. Tinalo din sila noong nakaraang season. Na-shutdown kasi si Jokic ni Bando. Wala namang halos pinagbago yung Lakers after All-Star. Mas pressure lang siguro ngayon ang Nuggets dahil kapag natalo sila, mawawalan sila ng tiebreaker. Hindi nila makokontrol yung last 2 weeks ng season or last week. Or kaya sila ang makontrol ang top 2 team ng West. Meron ding advantage ang Lakers kapag nakuha nila yung panalo versus Nuggets dahil magkakaroon sila ng 5 sunod na games sa kanilang home court. Huli pa doon, Denver ulit ang kalaban.
Ang start pa ng home court stretch na yon, back-to-back game. After kasi ng road game nila versus Denver, makakalaban naman nila ang Pacers. After naman ng home court stretch, magkakaroon ng 6 na road games yung Lakers. Ang Nuggets naman, medyo sabog ang kanilang schedule. Merong 2 home court tapos susundan ng 2 road games. Back-to-back din ang Denver after kalaban yung Lakers. Home court nila kalaban yung Knicks. Ang last 2 games pa ng Denver, OKC at San Antonio. Alam na rin kasi sa dulo, dahil kung sino makakuha ng tiebreaker sa pagitan nilang dalawa ng Lakers, makokontrol kasi ng Spurs at OKC ang bracket sa playoffs. Dahil makakatapat din ng Lakers ang OKC ng 2 beses pa, April 3 at April 8.